Ryan, sa ngayon ba ay nakakapangisda pa rin ang mga kababayan natin sa Bajo de Masinloc? Ella, patuloy pa rin nangingisda yung ating mga kababayan sa Bajo de Masinloc at matatandaan na isa nga sa dahilan kaya binibigyan ng supply ng diesel at yelo at binibili ng BFAR yung kanilang mga huling isda doon ay para tumagal ang pananatili ng ating mga kababayan doon sa laot. Inundi na ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang panibagong panghaharas ng mga barko ng China sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bajo de Masinloc nitong Martes habang nasa misyon para mamigay ng tulong sa mga mangingisda sa lugar. Sa isang ambush interview sa forum sa Makati City ngayong umaga na inorganisa ng Stratbase, sinabi ng kalihim na dapat nang itigil ng China ang mga ginagawa nitong panghaharas sa mga Pilipino sa mismong mga bakura na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Anya, hindi makakabuti sa relasyon ng Pilipinas at China ang ginagawang panghaharas ng mga Chinese vessel. Nitong Martes, muling binomba ng water cannon ng mga Chinese Coast Guard kasama ang Maritime Militia ang mga barko ng BFAR kung saan na-damage ang isang BFAR vessel at may isang nasugatan. Unang pagkakataon din na ginawa ng China na biglaan silang nag-anunsyo ng live fire exercise sa lugar ng mga bangka ng mga mangingisda at mga sasakyang pangdagat ng Philippine Coast Guard. Nagdulot ito ng pangamba sa mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Tiniyak ng kalihim na mananatili ang presensya ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc sa kabila ng mga ginagawang pambubuli ng China. Dahil ang BDMI niya ay bahagi ng teritoryo ng bansa dahil nasa EEZ ito ng Pilipinas. Kaya kahit anong gawin ng China sa mga Pilipino at barko ng Pilipinas sa lugar ay hindi ito bibitawan ng bansa. At yan muna ang latest mula dito sa Makati City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.